Mula kay Pinoy News TV mga kapatid, lagot. Amerika pinatawag China, Pilipinas kinampihan. Plano Chino hinarang, China binalaan takot na. Ayos yung no, ayos yung title Parang barok no. Well, ito ang ating bibigyan ng reaction video and commentary mula kay Pinoy News TV mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, komentaryo, reaction video sa mga balita ngayon, partikular dito sa West Philippine Sea mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa mga kasama na natin since day one. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Alam po ninyo na yung pong foreign minister ng China ay nagpunta ng Estados Unidos sa Washington DC mismo. Nagpadala sila ng tawag dito, sugo. Medyo nahihirapan tayo rito sa Amerika dahil patuloy ang pakikialam dito sa West Philippine Sea. Hindi natin magawa ang ating plano magpadala ng sugo, makipag-usap sa kanila at makipagkaibigan. Aba. Tingnan natin. At nakipag-dialogue sa matataas na opisyalis ng Amerika. Ito na sana siguro ang tunay na kapayapaan o pag-uusap para hindi umabot sa anumang magiging gusot dito sa Asia. Maganda nga kung gano'n, no? Kung ang idudulot nito ay kapayapaan, mas okay yun. Hindi tayo aabot doon sa kaguluhan na katulad ng nangyayari sa ibang bansa na ngayon. Mga tol, hindi pa rin natitigil, di ba? Napakarami na ang nasawi na sibilyan, mga tol. Pero dito, kung ang mangyayari kapayapaan talaga, mas okay yan. Pero kung ang tag dito pakay nito ay ang kunin ang suporta ng Amerika sa kanila instead sa Pilipinas, nako. Ano kaya mangyayari, no? Tingnan natin. Alam naman natin na ang China ang parang naghahari-harian dito sa Asia. Parang gusto nilang ma-impluensyahan ng ibang mga bansa dito, hindi lang ang Pilipinas. At dahil dyan, maraming nagreklamo mga bansa, hindi lang tayo. So itong pagpunta nitong kanilang foreign minister ng China sa Washington, tingnan natin kung ano po ang mga kairat niya sa mga susunod na araw. At yung pag-uusap na, alam naman natin, lagi nagigiraan yan. Tunho sa issue ng China, Taiwan, China, Philippines, West Philippine Sea, di ba? Yan po yung isa sa mga issue dyan na alam natin napaka-agresibo rin ng Amerika sa pagbabantay. Ayan, nag-uusap po yung dalawa. Secretary of State at saka yung Foreign Minister ng China. Ayan o. Parehong mataas na opisyal. Foreign Minister ng China, top diplomat, at saka Secretary of State, si Blinken ng Estados Unidos. So, pag ito hindi umubra, malamang president sa president na susunod dito. Sana mapag-usapan ng Amerikang huwag tayong inaagawan sa West Philippine Sea. O baka naman iparating ng Amerikang huwag niyong gawin niya sa Pilipinas dahil pagka yan ay ginawa niyo, baka tayong magkaharap sa bandang huli. Diba? Dahil pinanindigan ng Amerika, tutulungan at hindi nila pababayaan ang Pilipinas kapag patuloy tayong hinaras ng China. So maaaring isa yan sa topic. At saka siyempre sa kabuuan ng Asia. Kasi yung isa ng South China Sea, marami nagmimay-ari niyan. Nakikinig dyan, Pilipinas, Vietnam, Japan, Brunei at iba pa. At China. Diba? At napakaraming bansa doon mga tol. Kaya pag pumutok ang gulo dito sa West Philippine Sea, South China Sea mga tol, maraming bansa ang involved. Diba? Kasi ito mga bansang to na ayaw lang din kumibo, na lahat yan naagawan ng China. Diba pag nakita mo yung 10 dash line nila, diba? Sinakop hanggang dun sa ibaba, sa may Malaysia, diba? Sinakop hanggang dun So, grabe ang sinakop nila mga tol. Kaya talagang pag sumiklab ang gulo dyan, hindi lang isang bansa, 2 o 3 ang bansang kalaban ng China rito, marami. No? Kaya ito ay pinipigil din ng Amerika hanggat maaari ay hindi matuloy mga tol. At ayaw din naman natin mangyari yon. Kaya mabuti rin yung mga ganyang pagpupulong para at least magkaroon talaga ng malinaw usapan at hindi yung tipong bangayan lang sa media. No, maganda yung mga ganyan klaseng na pag-uusapan. Pero
Hindi natin alam kung ano ang pakay nitong China. Alam naman natin to, toso tong mga to, di ba? Hindi natin alam kung anong klaseng paninira ang pwede nilang gawin. Pero kung ang usapan naman ay international law, alam din naman din ng Amerika yon, ay wala silang laban doon. Pwedeng sabihin ng Amerika na ito ay base sa international law. Ito ay pag-aari, teritoryo to ng Pilipinas, tigilan nyo na yan, di ba? Kasi hindi maganda ang kahantungan diyan. Kung gusto niyo ng kapayapaan at kung gusto niyo ng pagkakaibigan, atras kayo, balik kayo dun sa teritoryo niyo. Yun lang ang inyo. Hindi nakasali ang mga ganyan. No, pwedeng sabihin ng ganun 'yon. Pero eto kasing China saka Amerika, mga tol, parehong superpower country 'to di ba? Etong dalawang 'to naglalabanan din 'to sa ekonomiya Yung Amerika ilang beses nang sinanction na tong China, hindi na sila gumagamit ng dolyar di ba? So magkalaban talaga sila, mga tol, hindi sila pwedeng maging mag-best friend. Maliban na lang kung sino yung mga susunod na presidente diyan. Pero etong magkabilang bansa to parehong may mga sinusuportahan na mga bansa at parehong todo ang suporta nila siyempre sa sarili nilang bansa. Itong dalawang nag-usap na to, mga tol. 'Di ba? So tuloy natin. China. Ngayon ay doon sa planong inilabas ng China, kanila daw yan. Hindi papayag ang mga bansang kaika-alyado, partner ng Estados Unidos, at definitely ang mga bansang yan ay tutulungan ng Amerika kapag sinarili ng China ang South China Sea. South China Sea pa lang pinag-uusapan dyan. Itong West Philippine Sea ay kanilang kinukuha. So, kasi magkatabi lang yan. Medyo problema talaga. Kaya sana yung pag-uusap na yan, personal nagpunta yung Foreign Minister ng China sa Washington DC sa Amerika. So, sana ang mensahe niyan ay maganda. Pumabor sa mga Asyano, pumabor din sa mga Pilipino, dahil kung halimbawa ay magkasundo sila dyan at maglaylo ang kanilang pangaharas dun sa ating West Philippine Sea, mga mangisda at mga resupply ng mga barko, ay di maganda. Pero iisa lang naman yun yung South China Sea at saka West Philippine Sea na hinati-hati lang, no? So kung ang tinutukoy ng pag ang nagsalita ay China at sinabi nilang South China Sea, kabuuan yung tinutukoy nila dun sa 10 dash line nila. So sakop na rin dyan ang West Philippine Sea. So tayo, tawag natin dyan West Philippine Sea kasi nasa bahaging northwest natin yan So West Philippine Sea ang tawag natin dyan, mga tol. Yung iba tinatawag dyan South China Sea, diba? Kasi dahil na rito sa usapin ng usapin ng agawan ng teritoryo. Pero West Philippine Sea ang tawag natin doon sa bahagi lang ng teritoryo natin. Hindi naman tayo lumalagpas na doon sa boundary natin. Hindi naman gan tayo katigas katulad ng China na talagang abot ng nila. Ito, balikan natin to, may pinakitang mapa kanina. Ayan tingnan nyo, hanggang dito na sa bahaging to, abot na nila, di ba? Ito yung bansa nila, ito yung China. Biruin mo kung gaano kalaki yan hanggang dito. Kasyang-kasya na ngayon Pilipinas di ba? Ilipat mo yung Pilipinas dito, kasyang-kasya na Ganong kalaki yung sinasakop nila, mga tol. Di ba? Tas dito yung banda yung Palawan, 60 nautical miles pa lang. Dito 60 nautical miles pa lang ando doon na daw yung PLA nila. Di ba? Ganon sila katindi, mga tol. 10 dash line nila yan. Dati 9 dash line lang, ngayon 10 dash line na yan. Ginuhitan na nila at hanggang dito, sinasakop nila yan. Kaya maraming mga bansa ang umaangal dyan, hindi lang Pilipinas, mga tol. Hindi lang Pilipinas ang umaangal dyan. Napakaraming mga bansa. Maganda. Pumabor sa mga Asyano, pumabor din sa mga Pilipino, dahil kung halimbawa ay magkasundo sila dyan at maglaylo ang kanilang pangaharas dun sa ating West Philippine Sea, mga mangisda at mga resupply ng mga barko, ay di maganda. Pero kung ibabaliwala at maninindigan ng China sa kanilang mga maling ginagawa dyan, at least malalaman niyang hindi pababayaan ng Amerika ang mga Asyano katulad ng Pilipino. Kaya magandang abangan yan. Development yan kasi nag-uusap, maaaring mayroong positibo, maaari din namang wala. Pero hangad natin na magkaroon ng positibong kasunduan sa kapakanan ng mga Asyano at kapakanan ng mga Pilipino. Yan ang importante dito at sa abroad. Mahalaga po yun. Kasi ang maganda niyan ay palakasin ang ekonomiya, palakasin ang seguridad, palakasin ang relasyon. Yan ang importanteng magandang bihikulo para sa major development. Diba?
at ekonomiya ng lahat ng mga bansa katulad ng Pilipinas. Pero kung pinagsisikapan ng magkaroon ng magandang ekonomiya, magandang yung internal security, pero nagkakaroon ng national security concern kasi nga inaagot tayo ng teritoryo, ibang usapan yun. Yun yung masakit at hindi naman pwede. Kasi nga ang pagkakaibigan ay may limitasyon at ang obligasyon ng bansa at ng Pilipinas ay ginagawa sa ilalim ng batas na ipaglaban ang teritoryo. Alright mga kapatid, no? So eto nga, no, ang napapanood natin ngayon na nagaganap dito sa West Philippine Sea. Marami talaga ang issue ngayon dito sa West Philippine Sea. Pero dapat lang talaga tayo maging aware. Dapat lagi nating napapanood, napapakinggan yung mga ganitong klaseng usapin, mga tol, kung saan ay nadadagdagan yung ating kaalaman, nadadagdagan yung ating awareness para hindi tayo basta-basta madadala o matatangay ng ibang mga influencer, mga nagpo-propaganda na pilit na inilalapit sa ating mga puso ang China. Kahit na hindi naman tayo galit sa kanila, lagi naman nating sinasabi, hindi tayo galit sa Chinese. Diba? Ang ayaw lang natin, mga tol, yung ginagawa ng kanilang gobyerno na patuloy na panghaharas, mga ginagawa ng kanilang mga China Coast Guard. Doon sa lahi, wala tayong problema. Kaya pag nakikita natin tong mga ganitong pro-China na binabaliktad nila halos ang kwento at nililinis nilang masyado yung China dito sa mga panghaharas na ginagawa ng bansang to, lalo tayong napapalayo sa kanila, mga tol, no? Maliban na lang kung hindi ka aware, kung wala kang kaalam-alam talaga sa mga nangyayari dito. Baka talagang maniwala ka na lang basta-basta sa kanila, no? So, yun. Ano masasabi ninyo mga kapatid dito sa video na napanood natin? Comment na lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.